Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. Sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Tatak safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na Pesma, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6 at 16 hanggang 18. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga pag naglimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito, katulad ng ginagawa na mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantimpalaan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka,
pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong inang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makakaalam sa iyo. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At ngayon po sa pagkakataon na ito, ako po'y magdadala ng words of our Holy Father o ang pagninilay ng ating Santo Papa. Words of the Holy Father. When you pray, go quietly into your room, withdraw from the Word, and turn to God by calling Him Father. Jesus does not want His disciples to be like the hypocrites who pray while standing in the squares to be admired by people. Yan po ay nasa Matthew chapter 6, verse 5. Jesus does not want hypocrisy. True prayer is that done in the secret of the conscience, of the heart, inscrutable, visible only to God. God and I. It shuns falsehood. With God, it is impossible to pretend. It is impossible. There are no tricks that have any power before God. God knows us like this, naked in one's conscience, and there can be no pretense. Looking at God and allowing yourself to be looked upon by God. This is prayer. Ito po ay binasa ng ating Santo Papa sa kanyang general audience noong 13th of February in the year of our Lord 2019. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa sa Ebanghelyo sa araw na ito na nanggaling kay Matthew chapter 6 verses 1 to 6 and 16 to 18. At ngayon ay pupunta tayo sa pagninilay naman ni Pesma Romel Jerry at Timribilia Natalio na nanggaling sa banal na lupa ng Jerusalem. Go ahead po, Pesma Romel. Shalom, mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin, sa angkorman natin sa araw na ito. Maraming salamat po at sa mga nagsuporta, nagtangkilik sa channel na ito, Pisma Plus, lalo na po sa programang Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. So, narinig po natin ang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas sa araw ng Miyerkules. At napakaganda po ito. At madalas ito ginagamit natin sa paggunita, no? Ng mahal na araw o preparation na mahal na araw, ano po. Ngunit pinapaulit-ulit po ito dahil ito po ay kaugalian na dapat nating ugaliin bilang isang Kristiyanong Katoliko. At maalaala po natin ang nabanggit sa mga talata ay ang almsgiving, no? Maglimos o
magtulong sa kapwa. At ganoon din po sa pangalawa ay ang fasting, no? Ayuno at ang pagpanalangin. So itong tatlo po ay isa-isahin ko pong ipaabot sa inyo ang kaugalian po natin bilang Kristiyanong Katoliko at ihambing po natin sa kaugalian ng mga kapatid po nating mga Hudyo rito sa banal na lupa ng Jerusalem, Israel. Una-una po sa paggawa ng mabuti, lalo na sa paglimos o sa pagbigay sa mga institusyon o mga bagay na makatulong sa kapwa. Ito po ang ating mga kapatid nating Hudyo. Sinasabi po ng ating Panginoon na kung magbigay ay hindi ipagsabi o ipangkalat na nakatulong po tayo. Yun po sa ating mga Katoliko na sinisikapan po natin sundin ang mga kaugalian po nito. Ngunit ito pong ating mga kapatid na Hudyo ay ang pagbigay na tinutrumpita. Maalala ko po ang aking asawa ng alaga ko dati, 18 years ago, pag magkatok po sa apartment nila at maghingi ng donation o dito po ay tinatawag chidaka. Pag ang naghihingi ay English, malaki-laki ang binibigay. Lalo na po kung ang humingi ay Yiddish. Dahil Yiddish po siya, malaki din ang bigay. Ngunit, pag ang naghihingi ay Hebrew, ay bigyan lang ng pinakamaliit. Ano po. At sila po rito, mahilig po na kung mag-donate po sila, palagi ko itong sinasabi na inuukit po sa pader ang kanilang pangalan kung sila po ay nagbibigay ng tulong o donasyon. At pagdating po na oras na magpunta sila sa sinagoga, ay pag pinag-usapan po ito, ipinagmamalaki po nila ito. So yun po ang kaugalian ng ating mga kapatid na Hudyo. At ilan po sa atin na hindi pa po malalim ang pagkaintindi ng kalooban ng Panginoong Diyos, ay ito rin po ang pangyayari. No? At ang masaklap pa, pag tayo ay nagtumulong, alintulad din po sa mga kapatid nating Hudyo na naghahantay ng kapalit o balang araw ay ikaw naman po ang hingian po ng tulong. Ano po. So, yun po, no? Pero ang turo ng ating Panginoon na huwag ipagsasabi o ipagkalat na ikaw ay nakatulong sa mga Hudyo po natin ay malaking halaga ito. Dahil sa kanila
malalim ang kanilang pag-unawa na sa kaligtasan ang kanilang mga gawang mabuti ang pinakamahalaga sa pagpasok sa karya ng Diyos o sa kaligtasan. So yun nga po na dahil yun po ang tradisyon po nila na ipinasa sa mga anak nila, ganun din po ang iniisip ng bawat Hudyo po rito. So pangalawa ay ang pag-aayuno. Ito po ay napakaganda dahil itong mga kapatid nating Hudyo, lalo na po sa araw ng Yom Kippur, Day of Atonement, na kung saan po sila pinapatawad daw ng Diyos sa oras na iyan. So, nung may templo pa po, ay yung pag-aalay sa kanilang mga kasalanan. Ngunit sa ngayon po ay wala ng templo ang ginagawa po nila ay manalangin na lang po sa bahay, sa sinagogue, sa araw ng Yom Kippur, at nag-ayuno ng mahigit 24 oras po. So, ayuno na walang tubig, walang pagkain na maipasok sa kanilang bunganga. Po. So, yun po ang fasting. At tama po ang nabanggit ng Panginoon na kahit manuklay po, hindi po sila nag-supply. At ang mga mukha po nila ay makita mo pong postura na kaawawa, no? At sa kanilang kultura po, no? Sa araw na yun ay walang sandalyas na balat. Nung una po sa aking naobserbahan 19 years ago ay nagpapaapo sila kahit pumunta sa sinagoga, nakapaa o hanggang sa sabi sa kanila ang kanilang rabbi na pwedeng magmidyas. At sa kasalukuyan, pwede na silang gamit ng chinilas. No? Chinilas o rubber shoes, pwede na po. No? Huwag lang ang balat. So, yun po ang kanilang kaugalian pagdating sa pag-ayuno, at pagka nagawa po nila ito, totoo po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa ibang talata na ipinamamahagi po nila ito. At pag nalaman po na kay nakagawa ng kabutihan tulad ng pag-aayuno, ay tinutrumpita po yon sa sinagoga at sa mga nakasalubong po niyang tulad niyang Hudyo. Pinagsasabi niya na natapos ko na ang ayuno sa mahigit 24 oras, at sasabihan po siya ng mga kasama niya o makasalubong po niya, congratulations, no? Masal tov. So, yun ang kagwalian nila. Sa atin naman ay sa ibang talata ay marinig po natin ang Panginoon pag pinag-usapan ang pag-ayuno sa kapanahon niya na nandito pa sa mundo, dito sa inapakan ko po sa Jerusalem, ay
sa pag-ayuno, ating simbahan ay may otoridad kung ano pong dapat natin gawin. No? Sa akin, dati hindi ko pa masyado alam, ay isa itong salot sa aking buhay. No? Dahil dati, tag-isang linggo po ako'y mag-ayuno na wala namang napapala. Ang aking pride lang noon na magawa ko po ang pag-aayuno dahil ako'y makasave sa aking makain at dahil kapos ako sa pinansyal para ibayad sa mga nagtatrabaho sa aming bukirin, ay yun po ang aking kinakain ay yun ang binabayad po. Hanggang pagdating ko po rito, muntik na lang at papuri sa Diyos na hindi na butas ang aking bituka. So sa ating pag-ayuno bilang Kristiyano Katoliko, lalo na po sa araw ng Miyerkules de Abo at Biyernes Holy Friday, Good Friday, no? Ay totally po, no? Na kung makayanan mo lang po at wala namang problema sa kalusugan, ay makapag-ayuno ka po na walang pagkain at walang tubig o inumin. Ngunit ang ating simbahan ay maluwag din po nito dahil kung kayo may kapansanan o ang kailangan ng sa iyong kalusugan ay exempted naman po, no? Sa Biyernes Santo at saka sa Miyerkules de Abo. At ang iba po pwede ring mag-fasting o ng snacks lang, ano? One heavy snacks. Yun, no? Sa abstain naman, yung pag-iwas, ay tuwing Biyernes, nag-iiwas din po kami kumain ng karne. So, pero yung fasting sa ating mga Pilipino ay hindi masyadong makikita o marinig na ano po. Ang aking lang po na ranasan dito sa community pong aniban ko po under the Catholic Church ay pinaliwanag po sa amin itong mga bagay nito sa turo ng simbahan po. At sa aming mga leaders at mga speakers na kung may talk po sila, no? Kung magbigay sila ng topiko ay hindi yan kakain hanggang matapos ito, no? Mag-snacks lang yan 1 hour before o 3 hours before, wala nang kain, wala nang inom. Pagkatapos na ng talk o kanyang panayam sa 45 minutes, ano po. So, yun po, no, sa pag-aayuno. At kung hindi rin tayo mag-ayuno, ay depende po ito sa patakaran ng obispong na kasakop sa iyo. Kung mag-absulto ang obispo sa atin, hindi totally, ano po, kung hindi ka manatiling hindi kakain
ay pwede kang magbigay sa mga nangangailangan o anumang mga gawain mabuti sa kapwa, no? Yun po. At ang pangatlo ay yung panalangin. Ano ituro ng Panginoong Jesucristo sa atin, tayong mga Kristiyanong Katoliko, na pag manalangin ay pumasok sa kwarto, no? At magdasal between you and your God. Ngunit ito pong mga kapatid nating Hudyo ay napakahigpit sa panalangin. Napakahigpit dahil 3 beses sila nanalangin sa buong araw, yung sa umaga, sa karis, sa tanghali, nakalimutan ko, sa maghapon, no? Sandang 3 beses. Ngunit pagka sila'y manalangin, sinagok man po, mga alas 8, alas 9, at malanganin po sila kahit saan. Kahit sa bus, no? Nakatayo po yan, nakaupo, ay diyan yun manalangin. At ang kanilang mga nilalagay rito sa kanilang ulo, sa kanilang braso, ay sa araw-araw ginagamit yan, maliban lang sa araw ng Shabbat, no? Sa kanilang araw ng pamahinga. At yun po, no? Sa kanilang panalangin, tama po ang ating Panginoong Jesucristo na kahit saan ay mag-kadyot-kadyot dyan, no? Kasi ang aksyon nila parang kadyot, lalo na po ang taimtim at nakapikit na po ang kanilang mata, ay makita mo talaga na maka-judge ka po na sila'y bastos, no? Mabilis nilang pagkadyot. Ngunit ganyan po ang kanilang panalangin. May panalangin din po sila na hindi matuloy ang mataas na panalangin, tulad po sa atin sa Eucharistia, sa Misa. Yan ang pinakamataas nating panalangin, ay sa kanila ay minyan, no? Mag-ipon po sila ng 10 legal na Hudyo para maisagawa po ang minyan. Ano po? So sa panalangin, tayo po'y tinuruan ng ating Panginoon na magdasal, tago sa kwarto. So itong tinatawag po ng aming community na ano ba to? Yung prayer na ng dalawa, o lalo na po silent, at mag-meditate po tayo, no? Na makipag-usap sa Diyos Ama, no? Yun po, no? Pero ang pinakamataas nating panalangin ay ang banal na misa, no? So yun ang tandaan po natin. Sa banal na misa ay kompleto po, mula sa adoration, contrition, thanksgiving, supplication, no? Pagpuri, pagpasalamat, pasalamat, paghingi ng tawad, at hingi ng pangangailangan. Ano po? So, yun ang panalangin natin. At isa pa pala sa panalangin, tayo pong mga Kristiyanong Katoliko, kahit anong oras, kahit saan po tayong lugar,
pwede tayong manalangin. Ayon pa kay St. Paul, manalangin walang tigil. No? Pero sa mga kapatid nating Hudyo, may isa lang silang iniiwasan na hindi ka pwedeng magdasal sa kubita. Dahil nakalimutan mong paliwanag na hindi makapasok ang angel doon. So, yun ang paniwala nila sa kanilang panalangin. At ganyan talaga. No? Ang isa lang ano po, dahil tuwing magbasa sila ng kanilang babasahin, kahit librita, no? Makikita pong humalik. Hinahalikan before and after po na matapos ang panalangin. So, yun po, no? Almsgiving, fasting, and praying. So, kung nilayan natin po ito, na kung tayo po nakagawa po nito, at ano pa po ang mga pangangailangan sa sunod na mag-fasting. No? Nakalimutan ko yung ipag-pray mo, no? So fasting, bigyan ka ng self-control at matapos mo itong fasting na ito sa 24 hours. Gabayan po tayo at sa mga hinihiling po natin, lalo na po sa pag-evangelize, sa pagdala ng pagmamahal ng Diyos sa kapwa, ano po. So, yun po, napakalaga ang mga bagay na ito na kailangan po tugunin para maangkin natin ang buhay na walang hanggan. So, salamat ulit sa inyong pagtangkilik, pagmamahal po sa amin, at ganoon din po sa mga bagay na magawa po ng kabutihan at sa inyong mga pagdasal sa amin dito sa banal na lupa na patuloy pa rin po ang giyera. Salamat po sa inyo. Yun lang po. Papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom de letra ot. Tudarabali kulam. Bibakasya. Shalom, shalom, shalom. Okay, there you go. Thank you so much, Pastor Romel, at maraming salamat sa iyong pagninilay. So hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito, ang ating Pasma Plus. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love.
so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal